welcome to my channel, Mariel Tolosa TV. And for today's episode at Moments with Mariel, the Power of Testimony, I have my new friend, Miss Myra Angeles, all the way from the city of Sorsogon. And Miss Myra, how are you? Ayan, nasa na ba tayo ngayon? Nasa Kamantika Beach Resort sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. So, kabisado niya, no? Kasi siya ang nagtanong ng information. But anyway, this morning, dito sa Batangas, after ng aking degree, so meron kaming gagawin ngayon, this morning. Matagal na namin tong plano, pero ngayon na nangyari. So, nag-purchase kasi ako ng Tony Talks Meaningful Conversation. Yan, aking idol. So, meron kaming pinili dito at may category to for mind, heart, and soul. No, maikling vlog lang naman to, no? So, bumili na kami ng tigda-dalawa at ito yon. So, ito mga question na to ay itatanong namin sa aming mga sarili. Yan. So, pili ka muna. Ano ba yung gusto mo? Mga musta muna tayo. Kamusta ka muna? How's life? Napakatipid mo naman sumagot. Kasi oo, basta ganun talaga. Kamusta muna ang buhay? Nag-enjoy ka pa sa beach na, no? Namabato? Sakto lang. So yung pala dito, no, just to give you an information, pag pala ikaw ay nag-book ng beach dito po sa Batangas City, more on rock formation pala sila. Pag daw Laiya, dun yung mga may white sand or anong kulay man ng sand. No? So, sige, balik na tayo dito sa ating meaningful conversation bago pa mapuno ang aking memory card. So, ano yung gusto mong unahin natin? Mind, heart, or soul? Mind. Sige, mind. Sa kanya yan, sa akin. Sige, Ang ikaw muna. tanong. Ang tanong! What is the biggest change you have in your life right now? Oh, what is the biggest change of your life right now? Ito yung pinakamalaking pagbabago Change sa buhay. sa buhay ko right now. Ako, siguro I choose my battle. Yun yung malaking. Parang kasi dati lahat ng laban susugudin ko eh. Lahat ng laban kailangan ipaglaban ko. Ngayon pala may mga bagay na hindi na ganun ka-importante na ipaglaban mo. Kasi hindi worth fighting for. Oh, lalim mo. Ikaw. Ako siguro yung transition to being a single and becoming a mom. Mahirap pa? Oo, sobra. Pero parang naiintindihan. Dati kasi parang okay lang yun. Like, ano ka lang, bar dito, ganyan. Tapos nung nagkaroon na ng isang chicken, parang ay, What's the name of? Patotot? patoti. Nakikita naman nila yun sa post ko. Ngayon ko naiintindihan kung gano'ng kahirap maging isang nanay. So, mas As minahal a mo na first nanay. time mom, gano'n. So, minahal mo na mami mo ngayon. Nakita mo, mahirap pala bago ko napalala. Kasi 7 kami, so paano pa kaya ako nga iisa pa lang, sobrang hirap na, so 7 pa kami. Kaya ayun, na-appreciate ko masyado yun natin. Pero may lesson. Oo, na dapat hindi ka na lang sa buhay, chill lang. Pero ngayon, parang kailangan mo na magtrabaho para sa sa baby. Ayun. It's the biggest change. Ang ganda ng idea natin. Next, siguro ihuhin natin ng soul. Since Ayun na naman sa heart ako, heart. heart. Oh, ikaw. Ayoko pala may tanong ako. Meron isa. Oo nga pala. Ako, Sa yung mind, question isa sa pa din. akin, what quality of yours that you hope you never lost? Quality na nawala ako? Ikaw mo sumagot. Ano ba yung quality na, What's quality of yours that you hope you never yung parang dito yung yung quality na nawala? siguro pagiging patience. Pero hindi Hindi na gano'n kahaba. hindi na ngayon gano'ng kahaba kasi dati parang sobrang ano lang, siguro kay baby. Yung patience ko kay baby, siguro dahil din sa yung postpartum na tinatawag nila. Ay yung struggle ko siguro yung change na So sana hindi nawala yung pagiging mahaba ang pasensya mo. Yun, umikli kasi siya. May pasensya naman siya. may pasensya naman pero sobrang ikli na lang. Dahil pagdating kay Ako, sa pinakihinayangan ko na nawala, na dapat hindi nawala. Actually, wala namang masyadong nawala sa akin. Hindi, meron. Hindi, pinapangarap ko doon na sana hindi nawala. Actually, ngayon, right now, wala akong inalis sa sarili ko, character or attitude na pinagsisisihan ko na bakit siya nawala. Kasi yung unang inalis ko doon yung pagiging people pleaser. Wala akong pinagsisisihan. Kasi feeling ko kung may inalis man ako sa mga character ko or
Kasi choice ko yun. Dahil sa tingin ko, kailangan ko siyang alisin kasi mas makakabuti sa akin pag wala yun. Especially yung parang, dati kasi sobrang ano ko eh, iniisip ko lahat ng mga tao nasa paligid except myself. Ganun, laging last part ang aking sarili. So nung inalis ko yun masyadong, hindi ko naman sabihin mo na parang wala na akong pakialam sa mga tao, pero nag-limit ako, naglagay ako ng boundaries. In short. What's a quality of yours that you hope you never lose? Hindi. Hindi talaga. Yung pagiging Hindi kasi talagang dati mahaba ang pasensya mo. Ito mo, na parang nagsisis ka na sa akin. parang, Siguro you pray na lang kung maibalik yun. di ba ka nasa era lang talaga dahil ako nang ganun. Hindi ko nang, medyo naman minsan nababawasan naman yung pagiging haba ng pasensya, di ba? Kita mo naman. Tapos wag sobrang balik na Balik naman. na. Pagiging moody ka. Sobrang bumalik. Parang nagkaroon ulit ng transition sa pagiging moody. Ayun ulit na ako. Next tayo. At malapit nang lumutaw si Haring Araw. So sa heart naman ako naman yung una magtatanong. So when was the last time you felt truly loved? Wow! Pwedeng pass? Pwedeng pass ang last time. Hindi everyday I feel loved by the people that who truly love me. Lalim nun. Saan kayo? I always feel loved by the people who truly love me. So yung mga taong hindi nagmahal sa akin, magsisi kayo. Love. When was the last time you felt truly loved? Yung Truly love ba? oo, truly love kasi feeling ko yung pag-ano sa akin yung mga pag-reach out. Oh. Kasi syempre madami akong mistakes na hindi nila tanggap tapos parang nag-reach out siya sa akin tapos nag-feel okay kami. Ayun yung parang bumalik yung ano namin. Connection. Yung question mo. Wow, copyright tayo. When was the last time you cried? Why? Ano, yung panganganak, ayun lang. Ayun lang yung ano, Oh, tapos sure mag-isa, ka? oo, yung panganganak, and then mag-isa ako doon, tapos nag-spend ako ng 1 month para sa life ni baby. Yung battle ko doon sa panganganak, yung pinaka-hardest part lang. Sobrang umiyak ako doon kasi mag-isa ako. When was the last time you cried and why? Yung totoong iyak. Yung totoong iyak na galing sa puso. Siguro noong year 2023. Yan. At why? Alam niyo na yung sa vlog ko. Siguro yung ibang cry ko, parang cry na lang yun na parang ano na lang, yung mga natira na lang. Pero yung totoong cry ko, Umiyak ka. hindi, yung totoong iyak talaga. Yung iyak na galing sa puso na talagang parang ikamamatay mo Iyak na pala siya. galing sa ano. Hindi, may iyak na parang gusto mo siyang i-release lang because you want to church lang. Pero merong cry talaga na parang mamamatay na yung puso mo sa sobrang sakit ng iyak. Yun yung 2023. At alam niyo na yun because of my, yung my family history at yung aking brokenness noong 2020. Wow, dalawa na lang. So, Habang makaka-copyright tayo dito. what does living with intention mean to you? Alam mo, meron to ha, dalawang klase ko yung Tony Talks card. Meron siyang isang version na Tagalog at merong isang English. So, bibili pa ako ng Tagalog kasi feeling ko, pag nag-broadcast or nag-vlog si Tony, mas ramdam pag Tagalog, no? Mas ramdam. Really? Anong tanong mo? What does living with intention mean to you? Di ba tayo nabubuhay tayo? With intention kasi yung mga buhay na meron tayo. So, ano ba yung ibig sabihin ng pamumuhay na meron kang intensyon? Ano ibig sabihin sa'yo ng pamumuhay na meron kang? Siguro kasama sa intention yung purpose. So, kasama sa mga intention ko lahat, pag nakisama ko sa isang tao, yung intention ko is pure. Parang, kumbaga, what you see is what you get. So, yun ako. Hindi yung may hidden agenda something na yung ganito pala ako, ganito. Walang behind the scene, gano'n. Ganun na yung personality ko. Kahit sino yung kilala sa akin, kilala ako bilang ganito, basta alam nila yun. So, yun. Parang, laging yung intention ko, mas gusto ko pag nakilala kita, mas gusto ko na ako muna magbibigay sa'yo bago ko magbibigay sa akin. Ako, The ganun din naman yun. Oh, copy paste. Hindi. Go. Kasi ang sabi dito, what does living intention mean to you? So,
parang yung nabubuhay ka na may maganda kang intention sa isang tao o kaya maging magandang intention ka dito sa mundo kaya ka nabuhay. Hindi yung puro Yes. paano lang, Pamilipan lang. parang yung halaga mo dito sa mundo na inano ni God kasi nilagay ka niya dito kasi may purpose. Ganun. Paano? Masarap kasi hindi, yung parang yung life na pinaparanas ni God dito sa mundo sa atin is minsan hard pero minsan may saya naman kasi nalalampasan natin gawa din ng pag-guide niya sa atin through prayers kasi siya lang naman nakakaroon ng life natin dito. Correct. So yung intention mo dapat dito sa buong mundo is dapat lahat pure lang and kindness, spread kindness. Spread love, not hate. Yan. So this is the last card, no? And then after dito, mag-extra na po kami kasi baka puro copyright na kami, no? Yan, nakikita nila nagbablog kami, tsaka sila nag-play. Ang saya-saya, di ba? Yan. What's one truth you had to accept about life no matter how hard? Ito ba yun, yung reality. Kailangan mong i-accept yung totoong nagaganap sa buhay mo in present. Kung ano yung nagaganap sa iyo, kung ikaw ay broken, kailangan mong tanggapin. Kung ikaw ay financially abundance, you have to accept it. Parang you have to accept or embrace the reality. Yeah. What's one truth you had to accept about life no matter how hard? Yung challenging pala yung buhay. Dapat ikaw ay maging strong, Resilient. resilient ka dito sa mundo kasi madaming battles, hardships na ituthrow sa'yo. Tribulations. Na ituthrow sa'yo na kailangan mo paglampasan habang nandito ka pa sa mundo. Sige, tanong. Rate 1 to 10, tapos explain. Mula nung si Myra noon at si Myra ngayon, how do you talk to the young version of Myra? The young version. Ito yung version of me. More mature. Mature kasi doon sa bata. Mature na ako ngayon, gano'n. Kasi dati, sobrang ano lang ako, laro-laro dito, ganyan. Tapos wala lang ako iniisip ngayon na ko na yung realidad ng life. Matured na ako. Alam ko sa sarili ko, matured na ako. Pero minsan may mga decisions lang talaga na, pero nagagawa naman pa. So, thank you for having Holy Talks with me. And It's my pleasure. Here at Sitas, Barangay Kamantique Beach Resort. Beach Resort. So, may Pagkilatan, Batangas. And masaya na makabalik tayo sa mga ganitong lugar. Alam mo talaga ako, sobrang abit pa ako ng beach. Kasi parang feeling ko pag nasa beach ako, binabalik na lahat ng energy ko na nawala sa akin. So, thank you for joining me with my Moments with Mariel, the Power of Testimony. Kasi malapit na lumutang ang araw at hope na hindi ito ang una. Marami pa sana. Pag-shoot pa tayo. Start pa lang. So, yan, uubos namin kasi itong card na to. One episode pa lang. So, thank you so much for watching. See ya! This Holy Week, enjoy the God-given gift, peace for everyone.